Mahigit 30 motorista na iligal na dumaan sa EDSA busway ang sinita at tinikitan. Isa sa mga nasita sa operasyon sa bahagi ng Quezon City, ang isang government van habang karamihan ay pawang mga motorsiklo. Mayroon ding mga nahuling walang lisensya o di kaya'y pasuna ang rehistro ng sasakyan. Lakat po sila pinagmulta ng tig 5,000 piso. Bukod sa 5 pinakamataas na opisyal ng gobyerno, mga on-duty na ambulansya, fire truck at police car lamang ang pinapayagang dumaan sa busway. Kalaboso ang isang Chinese national at 2 kasabot niyang Pinoy na sangkot umano sa pang-espiya sa mga kampo ng militar, opisina ng gobyerno, pati mga mall, gamit ang ilang high-tech na equipment. Ang Chinese national lumalabas na graduate ng isang universidad na kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang ilang high-tech na intelligence, surveillance and reconnaissance equipment na na-recover ng NBI at AFP mula sa sasakyang ginamit ng isang Chinese national at 2 Pilipinong kasamahan na sangkot umano sa paniniktik sa mga kampo ng militar at ilang mga vital installation sa Luzon noong Disyembre. Ang mga gamit na ito hindi raw basta-basta dahil kayang bumuo ng 3D map ng kahit anong lugar na pupwestuhan niya kahit hindi pumasok sa loob. Kayang ipadala real-time at posible umanong naipadala na sa hindi malamang lugar ang anumang datos na nakalap sa mga lugar na inikutan nito. So alarming in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. I don't want to sound as an alarmist, pero pwede ho kasi itong gamitin in terms of drone control. Malalaman ho nila yung ating topography. Kasama umano sa inikutan ng grupo ang ilang EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan pwedeng magpwesto ng mga sundalo, pati na ilang mall, airport, seaport, opisina ng gobyerno at planta ng kuryente. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. Titingnan pa namin yung anggulo na kung saan mag-fit doon sa kanilang modus. Nabuking ang operasyon matapos matunugan ito ng AFP at NBI. Arestado ang Chinese national at 2 Pinoy na kasabwat. Last December, na-share sa amin ng Naval Intelligence ng Armed Forces of the Philippines ang isang information na merong Chinese group na nagpunta dito sa Pilipinas at nagmamanman sa ating territory. Fortunately, yung aming cybercrime team, with the help of the Special Task Force, were able to locate yung tao. Tinanong ho namin siya kung licensed surveyor ba siya, galing ba siya sa isang private company, military ba siya, or law enforcer, etc. So wala siyang naipakitang permit. Batay sa imbestigasyon, ang sangkot na Chinese national ay isang engineer na graduate ng isang eskwelahang kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. 5 taon na raw itong nananatili rito sa bansa. Nakitaan din daw sila ng mga deposit slip na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos linggo-linggo at may financer din daw mula sa China. Kinasuhan na siya ng espionage in relation to violation of cybercrime law. Ang mga kasabwat naman niyang Pinoy, nag-execute sila ng extrajudicial confession saying that inutusan sila nito na umikot sa ganitong lugar and then i-process itong klase ng equipment through the directives of the Chinese nationals. Ayon sa AFP, ito ang pangalawang beses mula nung nakaraang taon na nakabisto sila ng pang-eespiya ng ganitong paraan. Inaalam na raw kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Innova, Toyota Innova vehicle, which had the similar setup of equipment. We are still conducting also the forensics on the equipment, but initially what we saw in the equipment were pictures of camps, picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.
Gumugulong na po ang paglalagay ng COMELEC ng mga pangalan ng mga aspirant na hindi isinama sa balota kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Sa Miyerkules na planong simulang mag-imprenta ulit, pero ngayon pa lang may inilatag ng hakbang sakaling may kailangan muling idagdag na pangalan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Muling nagsagawa ng tinatawag na Trusted Build ng Election Management System o EMS ang COMELEC. Matatandaang nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema ang isang senatorial at 7 local aspirant na ang epekto kailangang ilagay ng COMELEC ang pangalan nila sa balota na naunang hindi isinama. Bukas, plano ng COMELEC na maipakita sa publiko ang bagong ballot phase kung saan kasama na ang pangalan ng 8. Sa Miyerkules naman, umaasa ang COMELEC na makapagsisimula silang muli na mag-imprenta ng balota. Kung may pahabol na namang pangalan ng aspirant na nakakuha ng TRO sa Supreme Court, aaksyonan daw nila ito. Nagdagdag din ang COMELEC ng add feature sa EMS para mas madaling makapaghabol ng mga pangalan sa balota. Pero paalala ng COMELEC, may hangganan ng panahon para rito. Meron pong panahon na maaari pong hindi na makatugon ang COMELEC sa ipag-uutos sa atin. Kung ano po yung tamang panahon na yan, later na lang po natin sasabihin. But in the meantime, again, we will proceed with the printing by Wednesday. Para naman daw hindi na maulit ang pangyayaring ito sa 2028 presidential elections, balak ng COMELEC na agahan ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo. Kung October 1 to 8 ito ginawa nung nakaraan taon, baka raw pwedeng July pa lang mag-file na ng COC. Sa ganitong paraan, may sapat na panahon ang COMELEC at Supreme Court at hindi maaapektuhan ang paghahanda sa eleksyon. Yun nga lang, hindi raw ito ganun kadali. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Yung mismong registration of voters, dapat doon bago mag-July, tapos na yung filing ng application for registration as a voter. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Intense at punong-puno ng action na ang GMA Prime simula ngayong gabi. Ang bagong serye na Lolong Bayani ng Bayan susundan ng mga batang riles na nasa bago nitong time slot. Ang mga dapat abangan, ichichika ni Lars Santiago. Kahit anong mangyari, walang magsusumbong, ayos ba yun? Noong Biyernes, tapat ang siga ng Riles versus Hari ng Boys Town ang yumanig sa prime time. Pero si Kidlat, played by Miguel Tan Felix, mukhang mapapasabak din sa umaatikabong barkadagulan sa bagong time slot ng mga batang Riles na 8:50 PM simula ngayong gabi pagkatapos ng Lolong. Mapapanood kung paano babawi si Kidlat para sa nabugbog niyang kaibigan. Isa na yon. Tapos meron ding pag-uusap si Matos at Kidlat na meron siyang ibibigay na impormasyon na kagagalit talaga ni Kidlat. Maraming pangyayari kay Kulot. Anong mangyayari kay Kulot? Ang abangan nila tonight, meron akong mga isisiwalat kay Kidlat. Ang mangyayari kay Sig is mamaya mapapanood niya kung paano siya ipaglaban ng kaibigan niya na si Kidlat. Higit pa sa aksyon, maaantig din daw ang damdamin ng mga manunood sa kwento ng iba pang Riles Boys. Sa madaling salita, titular, etong week na to, sobrang dami nilang aaban sa mga batang Riles. Maraming pasabog. Yung kwento lalong palalim ng palalim. Mamaya, ready na ako manood. May dala kaming TV dyan eh. At magla-livestream kami, titular. Sasabayan namin ang bagong time slot, syempre. Kitang-kita naman sa mga bumubuo ng mga batang Riles ang kanilang closeness sa set. Sa pagitan ng mga eksena, hindi lang biruan kundi pati pagbabasketball ay nagagawa nila. Yung sa set po talaga masaya dito. They let us to play, to bond with my friends. So, ayun po, binigyan po kami ng time para mag-bonding kami sa isa't isa. Ngayon ngang back-to-back action na ang mapapanood sa GMA Prime. Lalong masaya ang Riles Boys at ipinagmamalaki ang buong GMA Prime block.
Mga kapuso, sana supportan niyo po lahat ng shows na kasama sa GMA Prime. Unang-una dyan, ang Lolong, ang dambuhalang pagbabalik. Congratulations, Ruru. After nun, mga batang release muna. Mga batang release. At syempre, yung may Elongo Girl. Yan. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Nabahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang probisyon ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Dahil dyan, agad daw niyang ibibito kapag naipasa sa kasalukuyan itong bersyon ang may akda ng panukala na si Senadora Riza Ontiveros. Bukas man sa amyenda, idiniin na wala sa panukalang batas ang sinasabing probisyon ng Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung ito'y para pigilan ang pagdami ng mga batang ina, wala raw pagtutol si Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na Comprehensive Sexuality Education o CSE na bahagi ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Lubhang mahalaga raw kasi nakilala ng mga kabataan ang kanilang katawan at maipaliwanag ang masamang epekto ng pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol kapag nasa murang edad pa lang. Yun nga lang, may nabasa raw siya sa panukalang batas na hindi niya nagustuhan. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979, and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Patuloy naming nililinaw sa Malacanang kung saan nabasa ng Pangulo mga probisyon kanyang tinukoy dahil base sa kopya ng Senate Bill 1979, walang ganyang mga probisyon. Ayon sa may akda nito na si Senador Riza Ontiveros. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. Ang mga pagtutol ng Pangulo katulad sa mga nauna ng pinalutang na mga tutol din sa panukala, tulad ni dating Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno at ang grupong Project Dalisay. Sa Section 6 kasi ng kontrobersyal na panukala, nakasaad na isasama ang comprehensive sexuality sa school curriculum sa gabay ng DepEd at ng international standards. Pagtukoy ni Sereno, dalawa lang ang international standards sa sexuality education, ang WHO at UNESCO. There are two international documents at doon ho, pagbabasahin nyo yung international documents na yon, ano ho ang mga basic principles? That sexuality education shall be given to children as early and as comprehensively as possible. Ano po ba ang mga ibang principles dyan? The children have the right to sex. And doon po, makikita nyo po doon sa UNESCO, natuturuan pa nga po ng negotiation ang mga bata and the decision when, how, and with whom to have sex. Nauna ng pinabulaanan ni Ontiveros ang mga sinabi ito ni Sereno. Ang basihan daw ng CSE sa isinusulong na panukala ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law at wala rin daw sinasabi na kailangang sundin ang patakaran ng ibang bansa. Ang Pangulo nangakong agad ibibito ang batas kapag naipasa sa kasalukuyan nitong bersyon. Tugon ni Ontiveros. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Humihingi ng paumanhin ang gwardyang nasa viral video na nagtaboy sa Sampaguita vendor sa harap ng isang mall. Sinabi ito ng gwardya nang humarap siya sa PNP kasama ang ilang opisyal ng kanyang security agency. Sabi ng gwardya, napuno siya kaya itinaboy ang babae at pinigtas ang panindang Sampaguita. Ayon sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang gwardya at naka-off detail o hindi muna pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon.
Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya. Sa amin lang, doon sa sitwasyon na yon, kinausap na lang namin yung guard namin. Sana wag na mangyari ulit. At saka kung ano yung mga encounter, susundan na lang natin yung mga tinuturo sa trainings. Mga kapuso, dahil po sa inyong walang sawang suporta, 447 kapuso classrooms na ang naipatayo natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Higit pa sa edukasyon ang pakinabang ng mga estrukturang yan, kundi pati na rin sa panahon ng unos at kalamidad. Hindi lang tahanan ng karunungan at kaalaman ng kabataan ang mga ipinatayong Kapuso School ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang sulok ng bansa. Naging kanlungan din ito ng mga pamilyang walang masilungan sa panahon ng kalamidad, gaya noong nanalasa ang Bagyong Christine at Super Typhoon Pepito sa Bicol Region. Nasa 30 pamilya ang lumikas sa ating Kapuso School sa Barrio Elementary School sa Kamalig North, Albay. Ito yung building na safe sa baha, tapos maganda pa yung roofing at saka yung physical facilities. Nananatili ring matibay at matatag sa bagyo ang 20 Kapuso classroom sa Santo Domingo Central School sa Albay. Walang nilipad na yero at maayos pa rin ang mga silid. Nagagamit din daw nila itong evacuation center kapag nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Kahit po marami nang dumaan na mga bagyo, kahit po nung ginamit pa rin po yung mga classrooms namin during Mayon eruptions, pero ang maganda pa rin po. Nakaligtas din sa hagupit ng Bagyong Marce ang ating mga Kapuso School sa Cagayan at Benguet. Ngayon na papakinabangan pa rin ito ng mga mag-aaral. Very conducive po yung room para sa mga bata. Walang alalahanin na mga kalamidad dahil safe na safe po yung mga bata. Bukod sa maayos na silid-aralan, hangad ng GMA Kapuso Foundation na may masisilungan ang komunidad sa gitna ng kalamidad. Sa mga nais pong tumulong sa aming mga proyekto, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.